Siya aning. Siya aning. Boss. Pag-usapan natin. Tungkol dyan. Siya aning. Ilang araw pa lang, ang dami mo nang nasaktang client. Sparring partner ka lang, hindi combat instructor. Boss. Paano naman ang sweldo ko? Para sa mga kompensasyon, naka-mortgage ko na ang buong giveaway. Anong gagawin ko ngayon? Masyadong maliit ang lugar na ito. Para sa isang tulad mo, tanggal ka na. Salamat pa rin, boss. Huwag kang mag-alala, siya Ana, makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Subukan mong makipag-away ng mas konti, at makipag-usap ng mas madalas. Tungkol sa pagkuha ng bodyguard, may progreso na ba? Boss. Medyo, sobra naman po ang hiling ninyo. Hindi po kapani-pani walang kahilingan. Pambihirang lakas, walang mahanap sa buong bansa. At saka, may chismis na talagang malungkot. Kaya walang naglakas loob. Nakipag-ugnayan ako sa ibang bansa. Bigyan lang po ako ng ilang araw. Isinilang ka sa talang walang kasama. Pero malapit nang. Sumapit ang tagapag-adya mong bituin. Tagapag-adya? Anong tagapag-adya? May higit sa tao ang lakas. Nagtiwala pa ako sa manghula. Huwag nang maghanap. Bakit naman ganito ka-traffic? May aksidente yata sa unahan. May importante akong meeting mamayang hapon. Hindi ako pwedeng mahuli. Tignan natin. Magbayad ka. Walang pera. Patay ka. Ho, ganitong gasgas lang. Kalahating milyon ng singil. Malubha na ang anak ko. Ni panggamot wala akong pera. Paano ako magbabayad? Problema mo yung anak mo. Gusto ko lang ipaayos ang kotse. Kung walang pera ngayon, kamatayan mo na to. Moalang-galang, hindi mo ba nakikita ang kalagayan niya? Lumalabis ka na. Huwag kang makialam. Ayasin natin ito ng maayos. Mga pulubi kayong. Alam nyo ba ang halaga ng mamahaling kotse? Makinig ka. Huwag kang pakialamero. Umalis ka. Lolo, kung walang pera ngayon, wakas ka na. Yan ba ang maayos mong paraan? Ay. Takbo. Takbo. Sa loob ng 10 minuto, gusto ko lahat ng impormasyon sa babaeng ito. Trabaho, pangangalap ng bodyguard. Pwede rin ba akong mag-apply? Baliw. Ito lang ang nakuha mong impormasyon. Presidente Xiao. 10 minuto lang. Hindi ito nobelang romansa ng CEO. Kulang pa para tumawag. Bigyan mo ako ng kalahating araw. Pasok. Presidente Xiao, may naghahanap sa inyo. Nagsabing aplikante sa bodyguard. Papasukin mo. Ikaw pala. Ikaw. Ikaw ang aplikante kong bodyguard. Opo, Boss Xiao. Alam mo ba ang mga kailangan na kwalifikasyon ng bodyguard? Hindi. Hindi sapat ang pagiging matipuno. Patunayan mo. Nagpabaya siya kanina. Tignan natin ang totoong kakayahan. Pakita mo. Kuya Jingyi. Buisit. Ganito na ba ang gusto ng mga CEO ngayon?
Di ka ba masaya makita ako? Anong dahilan ng pagpunta mo? Narinig kong kailangan mo ng bodyguard. Dapat sa akin ka lumapit. Ang tatay ko may pinakamagandang koneksyon. Dala ko ngayong 3 kandidato. Mga first class na profesional. Pasok kayo. Lahat sila ekspertong klase A. Kunin mo lahat kung gusto. Kaya, Kuya Jinyi, ako ang tunay na kaibigan mo, di ba? Tingnan ko muna. Sa totoo lang, may nahanap na akong bodyguard. Siya ito. Siya. Nagbibiro ka, di ba? Kaya niyang maging bodyguard. Imposible. Nagkataon lang. Tinatakpan niya ako. Siguro dapat natin. Mukhang mapanganib siya. Aalis na ako. $US isa seroli kada buwan. Tinatanggap ko ang hamon. Nene, mag-isa ka lang. Alin sa 3 ang uunahin mong hamanin? Hind na, nagmamadali ako, sabay-sabay kayong 3. Wala kang hangganan sa sarili mo. Sige, tama na. Pero kapag natalo ka, huwag mong sabihin ninakawan ka namin. Magsimula na ang laban. Walang kwenta. Pagbutihin mo, ni hindi nyo kayang talunin siyang mag-isa. Ngayon, ako naman ang gag-antay. Kwalipikado na ako bilang bodyguard niya, di ba? Siya na talaga ang hinahanap ko. Sakto. Mababayaran na ang mga bill ni Lola sa ospital. Kasunduan. Kaya ngayong gabi, pwede ka nang tumira sa akin. Teka, ano, titira ako sa'yo. Siyempre naman. Yan ang ibig sabihin ng 24 paghahati 7 na bodyguard. Na pala, may salo-salo tayo mamayang gabi. Sasama ka sa akin. Hintayin mo ako. Ano? Babae ang bodyguard na kinuha niya. Nakita ko mismo. Mukhang wrestler ang babae. Wrestler pa. Nagpapanggap lang siya, para kay Miss Liu. Alam naman ng lahat na si Liu Fangfei, desperadang mapangasawa siya. Gago. Akala mo ba itong palabas, makakapigil sa plano? Sa salo-salo mamayang gabi. Hindi siya lulusot ng buo. Kapag nangyari yun, mapapasa atin na ang pamilyang Xiao. Nasaan si Xiaoning? Gaya ng utos mo, pinapalitan ko siya ng damit. Malapit na siyang dumating. Magaling. Ipagpatuloy mo. Ji Xiao. Sa wakas, nagkita rin tayo, tungkol sa pinag-usapang investment. Ji Xiao, may maayos din akong mga plano. Sir, pakitingnan muna ang plano ko. Mga Ginoo, walang negosyo ngayon. Sa ibang pagkakataon na lang. Alam mo ba ang pinakamahalaga para sa isang bodyguard? Ano yun? Manatiling may distansya sa iba.
Naiintindihan ko, Ji Xiao. Jinyi, Umusag ka mula kay Ji Xiao. sino ka? Hindi na kailangan. Sino siya? Paumanhin, Tio. Siya ang bagong bodyguard ko. Nag-aaral pa lang siya. Pero naniniwala ako na si Tiohan ay hindi magagalit sa kanya. Hindi. Talagang hindi. Bakit ko ipapersonal yon? Binibini, kilala ako rito. Isa ako sa pamilyang Xiao. Ako ay si Tio ni Xiao. Tama, Jingyi. Magkakapamilya tayo. Tungkol sa dating usapan. Naiisip mo na ba? Makinig ka. Malubha na ang lolo mo. Ang malaking kumpanyang ito, hindi maaasa lang sa iyo. Payagan mo na lang ang kapatid mo na tumulong sa kumpanya. Posisyon, hindi kailangang mataas. Vice-presidente na lang. Magkakapamilya tayo. Dapat magtulungan tayo. Tama ba, kapatid? Magpapatunay ako. Teka. Sabi mo tiyo mo siya. Bakit tinatawag kanyang Tiohan? Hindi naman sila tunay na miyembro ng pamilya Xiao. Tito Han, noong nahihirapan ang korporasyon noon, ikaw ang nagsimula ng paghahati-hati sa pamilya kay Lolo. Isa ka lang namang ampun niya. Ang mga usapin ng kumpanya ay wala kang pakialam. Ikaw. Tara na. Xiao Jinyi. Huwag mong isiping kahinaan ang kabaitan. Anak ka ng dugo ni Lolo. Pero mula nang sumumpa ang iyong pag-iral, nagbago na siya. Ang tiyo ko at tita, kung hindi dahil sa'yo, hindi sila mamamatay ng malungkot. Mula nang isilang ka, puro kamalasan ang nangyayari sa pamilya Xiao, pero ikaw walang kapintasan. Alam ng lahat, bitbit mo ang sumpa ng angkan, Xiao Jinyi. Si Mu Xiao ay iniwan ka dahil dito. Xiao Jinyi, sa ilalim ng pamumuno mo, sasapit ang wakas ng pamilya Xiao. Payo ko sa'yo, magbitiw ka na agad. Mula ngayon, ilayo mo sa akin ang tatlong ito. Pwede, pero nagtataka lang. Ang iba hawak kamay sa kasama. Ikaw hawak bodyguard. Hindi ba kakaiba? Gusto mo akong maging kasama? May dagdag bayad yan. Anong bodyguard ang maingay? Dapat profesional ka. Pinapaalis na kita. Maglibang ka na lang. Ipagpapatuloy natin ang pagsasanay mamaya. Walang galang. Hindi maglalakas loob ang tatay mo. Nabastusin ako ng ganyan. Gusto mo ng kahihiyan. Hiniling mo ito. CEO Xiao. Sige, mag-isa na lang ako. Titirhan kita. Paumanhin. Ingat. Chenyu. Anak, Tigil na sa takbo. Chenyu. huwag kang gagalaw. Pinagbuhatan mo ng kamay ang anak ko, tapos tatakas ka pa? Hindi sinasadya yun. Yung lalaki doon. Binato niya ng lighter si Ji Xiao para patayin. Lighter. Anong klaseng lighter yan? Parang. Xiao Jinyi. Ang hangad lang ni Chenyu ay tulungan ka sa mga pasani sa kumpanya. Kahit gusto mong angkinin ang yaman. Bakit gagawa ka ng masama? Pati lolo mo. Pagkatapos niyong magtalo, bigla na lang nasira ang binti. Sinasabi mo ba? Lahat ng hindi sumusunod sa'yo dapat pagdusahan. Isa kang sumpa. Lahat ng malapit sa'yo nasasaktan. Pag-isipan ko nga, baka ikaw ang nanakit sa lolo mo. Tumigil ka nga. Huwag mong suran si Ji Xiao. Wala siyang kinalaman dito. Aksidente lang ang nangyari. Kung gusto nyo ng gulo, ako ang harapin nyo. Ikaw. Tama. Ako ang may gawa. Ako ang pumalo sa anak mo. Kung di kayo kontento, paluin nyo ako. CJ. Tapusin natin to ngayon. Pero maging malinaw tayo. Kapag kinaya ko to, hindi na kayo dapat
Kuya Jingyi. Tita, dahil matagal ko nang galit sa batang to, tulungan kitang turuan siya ng leksyon. Malikot ka. Wala ka ng yabang ngayon, no? Ngayon na ang araw na gigipitin kita. Ang mga tao ko ay hindi mo pag-aari. Xiao Jinyi, anong pinaglalaruan mo? Iyohan, huwag mo akong lokohin, alam ko mga pakano. Subukan mong makialam sa kumpanya. At tingnan natin ang kahinatnan. Nasa ilalim ako ng proteksyon ni Xianing, hindi siya tagapagbunto ng galit mo. Mukhang. Tapos na ang pagpapanggap mo. Kailan pa ba tayo? Naging magalang. CJ. Kuya Jingyi, bakit palagi mong pinoprotektahan to? Nahuhumaling ka ba sa kanya? Labis akong nahuhumaling sa kanya. Ikaw. Hindi pwedeng totoo to. Ginugulo mo lang ang isip ko. Paano makakapantay ang walang kwentang to sa akin? Tama na. Nakakasawa na ang lahat. Ngayon, nakuha mo na ang sagot. Binibining Liu. Itigil mo na ang pang-aabala sa akin. Paalam. Jingyi, Huwag kang magkamali. Naglalaro lang ako kay Liu Fangfei. alam ko. At saka, may nagtangkang saktan ka ngayon, pero siya ay nakatakas. Iimbestigahan ko ito ng husto. Aning, Anong problema? Dalhin ko na kayo sa ospital. Okay lang ako. Medyo, sumasakit na naman ang ulo ko. Ang batang to. Bakit parang pamilyar siya? Tia, okay lang po kayo. Ayos lang ako, Tara na. Ipakilala ko, sa mga bagong kaibigan. Wala to. Siguro masyadong mainit sa loob, nahihilo ako. Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Bumalik ka agad. Hindi na naman maganda ang pakiramdam ni Lolo. CJ, papunta na ako. Magpalit ka. Samahan mo akong bisitahin si Lolo. Bakit hindi ko maalala? Lolo. Jinye. Tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo akong maalala. Ang ayos ng larong chess na nilalaro namin ng lola mo. Lolo. Huling-huli na. Magpahinga na tayo. Bukas na natin pag-isipan. Hindi. Paborito kong maglaro ng chess kasama si Lola. Kailangan kong malutas itong laro. Kapag nalutas ko to, baka bumalik si Lola. Lolo. Gusto kong malutas ang larong ito. Kapag nalutas na, babalik si Lola. Paano niyo to inayos noon? Ganito na talaga siya. Gigising para maglaro ng chess. Magsisimula ng setup, tapos biglang mawawala sa alaala. Buong araw nag-iisip. Kakaiba. Itong larong chess. Parang nakita ko na tadat. Lola. Bakit palagi mong inaayos ta? Hindi ko alam. Paulit-ulit kong panaginip. Kaya ginaya ko. Saan ilalagay ito? Sa tingin ko dito. Dito talaga. Naalala ko na. Ito mismo. Bumabalik na lahat. Sino? Sino ka ba?
Ako si... May problema ba? Anong nangyari? Ano? CJ. Sisiguraduhin kong mapapagalitan ko siya. Jenny, ginawa mo lahat ito para sa kanya, at nakaaway mo pa ang mga Liu. Ano ng problema sa anak ng pamilyang Liu? Bakit mo pinili yung inosente Kesha sa kanya? Anong nasa isip mo? Lolo, ang buhay ko, hindi mo problema yan. Kung hindi ako makikialam, sino pa ang mag-aalaga? 30 anyos ka na. Hanggang kailan ka mag-aksaya ng oras? Tinanggap ko na nga ang pagkahumaling mo kay Muxiao sa loob ng ilang taon. Mas masahol pa tong bago. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Si Mu Xiaoxiao, ex ni President Xiao. Yung tipong kwento na, hindi maabot na liwanag ng buwan. Lolo, hindi naman talaga. Hindi kita apo. Wala akong apong kagaya mo ng edad. Lolo, tunay ko siyang mahal. At bukod sa kanya, hindi ako mag-aasawa ng iba. Lalo na yung mga mayayaman na ipinipilit mo sa akin. Ikaw, huwag kang makialam. Wala kang magagawa sa panghihimasok mo, gabing-gabi na. Umalis na tayo. Walang galang na bata. Paano mo ko matatapangan? Pasensya na, nabaliw na si Lolo. Kailangan kita, sa pagpapanggap pa ng konti. Pero wag kang gagalaw ng walang permiso. Pagbubutihan ko ang bayad sa'yo. Paglingkuran si President Xiao, ay karangalan ko. Nasa 2 piso ang kwarto mo. Doon ka muna titira. Lola, Aning, iho. Nasaan ka na nga ba? Hindi ka umuwi kagabi. Nag-alala ako ng sobra. Naka-off ang telepono mo buong gabi. nawalan ng baterya ang phone ko. Pasensya na, Lola. Ay, may bagong trabaho ako. Kaya hindi ako nakauwi. May ipinaayos na dorm ang boss ko. Abala ako sa mga susunod na araw. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong kalimutan ang gamot mo. Bisitahin kita kapag hamupa na ang lahat. Sa tingin mo ba ang pamilya Xiao ay gumawa ng kasuklam-suklam? Impossible. Huwag kang magkalat ng katarantaduhan. Bago ka lang dito kaya hindi mo alam. Ang mansyon ng Xiao, masaya ang mansyon bago isilang ang binata, pero pagkapanganak sa kanya, nawala ang matriarch. Naaksidente sa kotse ang amo. Tumalon ang misis. Ngayon pati ang patriarch ay bumagsak, at nagwakas na ganit. May nagsasabi, ang binata natin ay malas. Sumusunod ang kapahamakan sa malapit sa kanya. Hindi ba sa tingin mo dapat sila ay gumawa ng masama para magdusa ng ganito? Mga taong ito, kumukuha ng sahod ng iba, nangungutya pa sa kapwa, sila ang walang moral. May tao ba rito? Anong kailangan mo? Huwag kang maglibot ng walang dahilan. May mga lugar na bawal pasukan. Pero akala ko may nakita ako. Huwag mong sabihin, may masamang ginawa ka talaga. Nagkukulong ka ng mga inosenteng babae. Salbahing mamamatay tao ka. Kung mamamatay tao ako, patay ka na kahapon pa. Pupunta na ako sa headquarters. Sumama ka sa akin. Ginoong Xiao, may binibining gustong makipagkita sa inyo. Hindi ko siya mapigilan. Nasa opisina na po niyo siya. Binibini. Jing Yi. Siya Aning. Maging alerto sa pagprotekta sa akin. Naiintindihan mo? Opo. Ginoong Xiao.
Babae. Lumayo ka sa aming CEO. Jingy. Ang tagal nating di nagkita. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Hoy. Si Mo Xiao Xiao ba ang unang pag-ibig ni Pangulong Xiao? Anong ginagawa mo dito? Jingy. Kahit anong dahilan mo sa pagpunta dito. Opisina ko ito. Xia Aning. Ipalabas siya. Miss. Kailangan mo nang umalis. Jingy. Galit ka pa ba dahil bigla akong umalis? Wala akong magagawa. Pakinggan mo ako. Nooy may sakit ako ng malubha. Ayokong mabahala ka, kaya ako umalis. Pangulong Xiao, hayaan muna silang mag-usap. Xia Aning. Ako ba ang boss mo o siya? Hindi mo ba narinig na ipapalabas siya? Miss, kailangan ko nang paalisin ka. Jingy. Bakit ang lupit mo sa akin? Xia Aning, bahala ka kung paano, ilabas mo siya ngayon din. O babawasan ko ang sahod mo. Tama na, huwag na kayong magtalo. Patay na ba siya? Ginoong Xiao, hindi ko sinadsasaktan ang minamahal mo. Anong minamahal? Hindi ba siya ang di mo malamutang ex? Eksakto, ang nawala sa'yo, ganyan ang kinaugalian sa mga nobela. Sabihin mo sana siyang umalis, hindi paluin para makatulog. Paano kung magising? Ano nang gagawin natin? Anong gagawin natin ngayon? Tigil sa tumawag ng ambulansya. Ngayon din. Halo, ambulansya po ba ito? Mild na concussion lang. Pagpahingahin at gagaling din. Jingy. Ikaw. Sumusunod lang siya sa utos ko. Kung may problema ka, sa akin ibaling. Jingy. Ipinagtatanggol mo siya. Seryoso, nung araw na yun totoo ba? Yung sinabi mo kay MS Liu totoo ba? Nandoon ka pala nung araw na yon? Talaga bang nahulog na loob mo? Huwag kang makialam. Sagot ko ang gastos. Mula ngayon, huwag mo nang guluhin ako. Jingy. Pasensya, ako na, ingatan mo ang sarili mo. Jingy. Dito na lang natin siya iiwan. Ano pa ba? O gusto mong manatili at magba... Yung babae kanina. Anong ginagawa niya rito? Hindi bale, una muna si Xiao Xiao. Xiao Xiao. Bakit ka biglang nahimik? Buti na lang kilala ko si Dr. Zhao. Kung hindi niya ako tinawag, hindi ko sana nalaman. Kumusta pakiramdam mo ngayon? Tita. Anak. Sabihin mo ang totoo, anak, may nanakit ba sa'yo? Papanagutin ko sila. Jingy. Iniwan niya ako. Jingyi. Xiao Jingyi. Baka siya yun. Yung ex mong hindi mo malimutan, yung dati mong boyfriend. Siya pala yung umalis kanina. Nagmadali ako pabalik para makita siya. Akala ko maghihintay siya sa kit. Pero may iba na pala siya. May bago na. Yung babaeng kasama niyang umalis, yung babae kanina. Paano niya nagawa to sa'yo? Hindi mo ba sinabi sa kanya na nawala ka dahil may sakit ka, kaya ka pala umalis? Sinabi ko, pero hindi siya naniwala, di paluin niya ako. Ano? Pinalo ka niya. Hindi ka panipaniwala. Tita. Lumaban ako para kay Jingy. Ngayon wala na siya. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Xiao Xiao, huwag mong sabihin yan. Ang babaeng yun, hindi karapat dapat sa'yo. Pero pulos ako'y ulila. Hindi na ngayon. Simula ngayon. Ikaw na ang tunay na anak ni Supi. Ito ay, hindi ko ito matatanggap. Pamana ito ng inyong angkat.
Pakikuha mo ito. Kung hindi mo ako iniligtas, noong himatayin ako noon, wala sana ako sa kinaroroonan ngayon. Dalawa ang hako na Jade. Isa'y aking iningatan. Nang mawala ang anak ko, yung isa'y nawala rin. Kung buhay pa siya ngayon, edad mo na sana siya. Ninang, makakahanap tayo kay Noo-Noo balang araw. Sana nga. Pagkatapos ng ilang dekadang paghahanap, nawalan na ako ng pag-asa. Ngunit kapag nakikita kita, parang nakikita ko ulit si Noo-Noo. Kaya dapat mong tanggapin ito. Simula ngayon, ikaw na ang magiging anak ko. Salamat po, Ninang. Nangangako ako na aalagaan kita, gaya ng gagawin ni Noo-Noo. Ninang pa rin ang tawag mo. Anak kong minamahal. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko. Si Xiao Jingyi ay makabalik sa iyo. Xiao Jingyi, pinagbuhatan ako ng kamay ng mga tauhan mo. Walang paghingi ng tawad. Anong gusto mo? Paluhurin mo siya at humingi ng tawad. Ikaw ang unang umalipusta. Sa totoo lang, hinayaan ka pa nga nila. Ikaw. Ano? Gusto mo pa ng bugbog? Siya Aning. Narito. Xiao Jingyi, pagsisisihan mo ito. Magdudusa ka ng husto. Nako. Nasaan ang hako kong Jade? Naghanap na kami sa lahat ng lugar. Dapat nandito lang yun. Wala sa lugar na ito. Saan pa kaya ito makikita? May multo ba sa tahanan ng Xiao? Aning siya. Aning siya. Ginoo, Nasaan si Aning siya? hindi pa namin siya nakita mula nang makauwi. Si Aning siya na yan. Akala niya pwedeng tamad-tamad sa Sunduin mo siya ngayon din. Ginoo, nilaibat na namin ang buong estate. Walang makita ni Miss Sia. Hindi naman kalakihan ang lugar na to. Saan pa siya pupunta? Naku. Xiao King. Kuya, samahan mo kaming maglaro. Kapatid mo siya. Kaya, ang galing. Naaksidente si Xiao King noong pumanaw ang nanay ko. Nahulog siya sa hagdan at naging ganito. Mula noon, ayaw na niyang lumabas sa atin o makipagkita sa mga estranghero. Ako at si Lolo lang ang regular na dumadalaw sa kanya. Lanan. Para kay ate. Hindi, sa'yo na yan. Dapat kumain si Xiaoqing. CJ, Kumusta na ang kanyang kalagayan? Sabi ng doktor baka siya gumaling. O manatiling ganito ng permanente. Abala ako sa trabaho palagi, kaya bihira akong makadalaw. Bihira siyang magtiwala sa katulad mo. Salamat sa pakikisama sa kanya. Gusto ko talaga si Xiaoqing. Masaya akong kasama siya. At saka, tumulong siyang hanapin ang Jade Pendant. Yung pendant Ito yun. Napakahalaga nito, sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa kanya. Kung ayos lang sa'yo, gusto kong dalawin siya ng mas madalas. Salamat. ate, totoo ba? MMHMM. Ang saya naman, sasama si ate sa akin. Yehe.
Nagkakatuwaan ba si kuya at o palaro ng halikan ito? Wow, Ay! Ang saya-saya nito. Haha, nakakatawa talaga. maganda ang performance mo nitong nakaraan. Bibigyan kita ng day off. Gawin mo ang gusto mo bukas. Kuya, lumipad ka ulit. Gusto kong makita ulit. Xiaoqi. Huwag mong pilitin si kuya. Tara, maglaro tayo ng sungka. CJ. Young Master, hindi mo isasama si Binibining Siya? Binigyan ko siya ng day off ngayon. Pero ngayon ay ika-11 ng Setyembre. Tuwing ganitong panahon, may masamang nangyayari. Dapat talaga isama mo si Binibining Siya. Bilisan mo, ihagis mo sa akin. Hindi na importante, wala namang nangyaring masama. Sa mga nakaraang taon, di ba? At saka, may swerte na ako. Nakahanap na si Xiaoqi ng magaling na kalaro. Huwag na natin silang istorbohin. Pero teka, Tama na muna yan. Mukhang nasaktan talaga natin. Bakit pamilyar ang hugis ng taong to? Hoy, alam mo ba, ngayon ay ika-11 ng Setyembre. Noong nakaraan, ang pamilya Xiao ay lagi may masamang pangyayari sa araw na to. Yung dating master at madam ay namatay pareho sa petsang ito. Siyempre alam ko. Ngunit ngayon, ang natitirang miyembro ng Xiao family ay ang binatang si Young Master. Hindi naman siguro siya ang susunod. Ang lalaki sa labas ng bintana, yung nasa piging na, nagpukol ng lighter, siya ang killer. Xiaoqing, maglibang ka muna ngayon. Assistant niya, nasaan si Jinyi? wala sa bahay ang kuya ko ngayon. Hindi ako naniniwala. Sinadya niyang iwasan ako. Sabi ko na nga ba? Si Jingyi Xiao ay nasa panganib. Mr. Xiao, nasaan ka na ngayon? Nasa labas ako nagjo-jogging. Naalala mo ba, yung tao sa huling piging, naghagis ng lighter sa'yo. Nakita kong sinusundan ka niya. Ano? Kailangan mong mag-ingat. Sino ang nag-utos na patayin mo? Nakatakas ka noon. Sa huling pagkakataon. Pero ngayon, kukunin ko na ang buhay mo. Ano ba ang makukuha mo kapag namatay? Akala mo biro ito? Pagkatapos kitang patayin, sisiguruhin kong walang makakaalam. Susunugin ko ang bangkay mo. At paniniwalaan nilang, gawa ito ng angka ng Xiao, ang sumpa ng ika-11 ng Setyembre. Paano mo nalaman ang sumpa? Mamatay ka na. Xiao Jingyi. Siya Aning. Ayos ka lang ba? Siya Aning. Ikaw na naman. Nasaktan ka ba? Siya Aning. Ikaw talaga ang akin. Swerte kong tala. Bigo na naman, nahuli pa ang tauhan natin. Paano nabubuhay pa yang lalaking yon? Tay, paano kang tayo'y isuplong niya? Hinay lang. Hindi niya nakita ang mukha ko. Ang tulay ay pinalayas na sa ibang bansa. Walang bakas na tuturo sa atin. Pero kung may mahanap siyang ebidensya, wala siyang malay ngayon. Tamang panahon para kumilos. Tay, ang gusto mong gawin? Pumunta tayo sa ospital ngayon, kunin siya kahit ano ang gawin. Bilang tiyuhin at tiyahin niya, tungkulin nating alagaan siya. Kapag nasa atin na siya. Kung gigising man siya, sa atin ang desisyon. Ang dami mong balak. Kilos na tayo.
Hello? Sino ito? Esu. Siya Aneng. Bakit mo ako itinutulak? Papasukin mo ako, Siya Aneng. Hindi ka papapasukin. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Girlfriend ako ni Jingyi. Inutos ni CEO Xiao, na wala kang relasyon sa kanya. Ikaw. Gusto ko lang makita si Jingyi. Binibining siya, lumalampas ka na. Kung si Jihan Lei mismo, hahadlangan mo rin ba? Ang pamilya lang ni CEO Xiao, ang may karapatang pumasok. Ang lakas ng loob mo. Walang hiya. Paslit. Ang lakas ng loob mo. Usapin ng pamilyang Xiao. Sino kang magdesisyon para sa amin? Ikaw pala si Xiao Xiao. Laging binabanggit ni Presidents. Sa wakas nakilala rin kita. Hindi ko inakala, ex-girlfriend ka pala ni Jingyi. Hindi mo ba alam, ilang taon na siyang naghihintay sa iyo? Tita, kumusta po? Nag-aalala lang ako kay Jingyi. Kaya nandito ako ngayon. Kung papayag kayo, pwede ko ba siyang alagaan? Mabuti. Sakto sa ating plano, mas mapapadali ang lahat. Walang problema, sa totoo lang, sinundo namin si Jingyi para magpagaling sa amin. Sumama ka na rin sa amin. Bless you. Hindi pwede. Hindi pa pwedeng umalis si CEO Xiao. Wala ka sa posisyong magdesisyon. Bodyguard ako ni CEO Xiao. Tungkulin kong bantayan siya. Ang mga kapamilya lang, ang pwedeng pumasok dito. Ikaw, HM, katarantado. Isang hamak na gwardya. Nanghihimasok sa pamilya. Presidente Han, Ano ho? ni hindi mo mapa, mga tauhan ni Xiao. President Su, hindi nyo alam. Panlilin lang ng babaeng to. Simula nang makilala niya, naging sunod-sunuran si Jingyi. Ayaw nang makinig sa akin. Sige, kung ganun, ako na ang magdidisiplina sa empleyado. Mga gwardya, palayasin nyo yan ngayon din. Anong ginagawa mo? Napaalala ko na sa'yo. Habang nandito ako ngayon, walang makakaalis sa kanya. Direktor Xiao. Akala mo bang pagiging malakas ay makakatulong sa'yo? May higit pa ako dyan. Gusto kong makita ang totoo mong lakas. At kung gaano katatagal. tigil. Paano siya nabubuhay pa? Ano nang gusto mo? Kung gusto mong hawakan ang apong babae, dadaan muna sa akin. Siuhi. Ikaw ba yan? Siuhe, alam kong buhay ka pa. Nahanap na kita. Lola. Anong tawag mo sa kanya? Sino ka ba? Lola, hindi mo ba kami nakikilala? Ako si Jingyi. Siu. Hindi mo pa rin ako naalala. Lola, nagbalik ka rin. Hindi mo alam kung gaano namin kayo na-miss. Salhan mo ang bibig mo. Tatay. Hindi pa natin natatapos ang usapan ngayon. Anong gusto mong gawin? Nagre-rebelde ka na? Itay. Gusto lang naming tumulong, alagaan si Jingyi. Akala mo mas magaling ka sa ospital. At nagdala pa ng mga dayuhan. Ang pagbabalak laban sa pamilya Xiao ay sapat na. Ngayon gusto mong makihati ang mga dayuhan. Lolo Xiao, hindi niyo po naintindihan. Wala kang karapatang magsalita dito. Sabi niyo may masamang kapalaran ang apo ko. Ngayon walang hiya kayong bumabalik. Ang pamilya Xiao ay hindi kailangan ng manugang na babae. Binibining siya, hindi ba kayo sang-ayon? Matandang Xiao. Sa tingin nyo ba ay hindi bastos yun? May dahilan si Xiao Xiao sa pag-alis. President Su, usapin ito ng pamilya Xiao. Wala kayong pakialam dito. Jingyi, wag mo akong sisihin, anak. Ako ang may kasalanan ng lahat. Gusto ko lang na alagaan ka. Hindi ko sinadyang humantong sa ganito. Paumanhin na.
Xiao Xiao. Silhi. Pag-usapan natin ito sa bahay. Itay. Iyohan. Mga usapin ng pamilyang Xiao. Hindi mo dapat pakialaman. Silhi. Naalala mo pa ba yung pag-inom natin ng tsaa at paglalaro ng chess dito? Naalala mo pa ba? Naaalala ko ito. Madalas to sa mga panaginip ko. Pero walang nakakatapos ng laro kasama ko. Sasamahan kitang maglaro. Tapusin na natin ang larong ito. Hindi ko akalain si Lola ay lola mo rin. Na pala, paano mo nakilala si Lola? Ano ba talaga ang sanhi ng pagkalimot niya? Naaksidente si Lola sa kotse noon. Ang aksidente. Hindi pwede. Kapag naalala niya ang lahat, malalantad ang ginawa natin noon. Nababaliw ka na? Pinatay mo siya. Kapag nalaman ng matanda ang lahat. Alam na niya ang sikreto natin. Hindi siya dapat mabuhay. Mamayang papatayin natin siya. Ano? Ikaw ang nasa likod ng insidenteng iyon. Nanay? Tatay? Bakit hindi nyo sinabi sa akin ito? Akala namin patay na siya. Ilang taon na ang nakalipas. Muntik ko nang makalimutan. Ngayon bigla siyang sumulpot. Tatay, ano ang gagawin natin? Bumalik ang matandang iyon sa pamilyang Xiao. Mahigpit ang seguridad ni Xiao Jingi sa mansyon. Nahuli ang ating tauhan sa loob. Ano na ang susunod natin, tatay? Tigil na ang pag-atubili. Kailangan na nating kontrolin ang Xiao Korporasyon. Kapag sumablay tayo, tumakas tayo agad sa ibang bansa. Ano, nakita mo ang sinadyang hit and run? Anong ginagawa mo? Lola. Lola. Lola, pakiusap. Gising na po kayo. Tulong. May kailangan ng tulong dito. Lola. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na nakilala ni Lola ang sinuman. Dulot ng aksidente. Permanenteng sira ang naiwan sa kanya. Naaalala mo ba ang itsura ng driver? Madilim masyado. At sa salamin ng sasakyan, hindi klaro ang pagkakita. Pero, naalala ko ang huling 3 numero ng plaka. Naaalala ko, ang huling 3 numero ng plaka ay 438. Sigurado ka? Yang Hao. Tulungan mo akong magsiyasat. Xiao Xiao, anong ginagawa mo? Inay. Ngayon dahil sa akin, nagkaroon ka ng away sa pamilyang alam kong matagal mo na gustong makipagtulungan sa kanila. Naging pabigat ako, hindi ako karapat-dapat maging anak mo. Itong jade pendant. Ibalik mo na dapat ito. Itinuring na kitang anak, hindi na mababawi yan. Walang saysay ang pamilyang Xiao kumpara sa'yo. Pero wala akong kahit si Jingy ayaw na sa akin. Kulang siya sa pangunawa. Pero kung gusto mo siya, babalik sa'yo siya sigurado. Inay, ang bait mo sa akin. Sige na. Huwag ka nang mag-isip ng malayo, may trabaho ako, kailangang asikasuhin, mamayang gabi. Kakain tayo ng masarap. Salamat, Inay. Aalis na ako. Hoy, Mahal. Ang tagal nating hindi nagkita. Namiss mo ba ako?
Han Chenyu, paano mo nakuha numero ko? Akala ko matutuwa kang marinig ang boses ko. Pagkatapos ng mga gabing magkasama tayo, na napaka-saya. Sabihin mo, ano kaya iisipin ni Xiao Jingyi kung malaman niyang niloloko mo siya? HMM? Ano ba ang punto mo? Simple lang. Tulungan mo akong makuha ang Xiao Group, at ibibigay ko si Xiao Jingyi sa'yo. Kaso ando? Akala mo bobo ako. Kapag tinulungan kitang sakupin ang Xiao Group, magagalit si Jingyi sa akin habang buhay. Huminahon ka. Sundin mo ng Weisto ang plano ko. At mapipilitan siyang pakasalan ka. Ito. Sasakyang ito ay sa pamilyang Han. Eddie. Ang mga umatake kay Lola ay may koneksyon sa kanila. Naalala mo ba yung mamamatay tao, nagtangang pumatay sa akin? Ang sinasabi mo ba'y, kahit yung killer ay taga-Hans? Wala pang konkretong ebidensya. Pero hinala ko. Ang sumpa ng pamilya na dinaranas nating mga ksiyaw ay gawa nila. Diyos ko. Yang Hao, imbestigahan mo ang mga gawain ng mga Han sa nakaraang 10 taon. Huwag mong sasabihin kay Lolo at Lola. Naiintindihan ko. Ligtas ka. Ganap kang ligtas dito. Subukan mong lumabas. Narito ako para sa'yo. Hindi ako lalabas. Wala talaga. Ilang beses na naming sinubukan, hindi pa rin niya magawa. Naisip mo na ba? Na baka may phobia siya sa hagdanan. Phobia sa hagdan. Takot sa hagdan. Subukan ko. Shouch. Gusto mo bang buhatin kita pababa? Ipikit mo lang ang mga mata mo. Humawak ka sakin. Baba na tayo agad. Subukan natin. Babalik na lang tayo kung hindi ubra. Sige na. 1, 2, 3, aalis na tayo. Makababa na ako ngayon. Kaya ko talaga. Kuya, ang galing nito. Makababa na ako ngayon. Xiuhi. Makalabas na si Xiao King sa ate. Napakagandang balita. Masayang-masaya ako. Mabuting pangyayari. Ayos yan. Siya aning salamat. Anong pinasasalamatan mo? Hula-hula lang ang ginawa ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi giginhawa ang angka ng Xiao. At dahil sa'yo, mas maliwanag ang buhay. Jingyi. Jingyi. Muxiao-xiao. Nandito na ang babaeng multo. Takbo. Parating na ang multo. Xiaoqing, ako na ang titingin. Anong nangyayari kay Xiao King? Alam ko dati hindi siya ganito. Kamusta si Xiao King? Anong pakialam mo kung hindi ka abala? Ikaw siguro si Miss Opo, Lola. Ako si Muxiao-xiao. Kaibigan ako ni Jingyi. Kaibigan lang, pasok kayo. Jingyi. Magpakabait ka. Xiao Yang. Pagod na ako. Samahan mo akong magpahinga. Aning. CEO Xiao. Ingatan mo ang sarili mo. G Xiao. Siguraduhin mong ligtas ka palagi. Yipi, siya. Pangahas ka para isang alilala. Mangahas dito. Ginang, mo, may hindi pagkakaunawaan. Nais ko lang, na panatilihin mo, ang wastong hangganan.
Kay Ji Xiao. Diyan na ang multa. Takbo. Tingnan natin si Xiao King sa taas. Ayan, Mew. Diretsohan na natin. Lola, nandito ako ngayon para humingi ng tawad. Ayan, Mew. Tapat ang magsasalita ako. Nakita mo na, ang puso ni Jingyi ay wala sa'yo. Gaano ka man magpumili, kung pakikinggan mo ang payo ko. Talikuran mo ang maling akala. Lola, galit lang si Jingyi sa akin. Ayokong maniwala na ganun siya kababaw. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayan, Mew. Bakit ba kailangan mong maging? Hindi ba iyan ang agad ni Anne? Bakit nasa kanya iyan? CJ, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ipaghahanda ka niyang haon ng kwarto. Manatili ka rito ngayong gabi. Samantalahin mo ito, makipag-usap ng maayos kay Jingyi. Lola, nilinaw ko na ang lahat. Bakit mo pinanatili dito? Talaga? Kung talagang malinaw ang lahat, hindi sana sila ganoon kalapit. Jingyi, ang pag-iwas ay walang maidudulot. Kahit hindi ka natatakot sa gulo. Isipin mo ang magiging nobya, isipin mo ang kapakanan niya. Ayusin mo ng maigi ang lahat para tuluyan na siyang umayaw. Naiintindihan ko na, Lola. Bakit mo ako hinihila? Yang Hao, halika rito. Ano ang utos ni Madam? Imbestigahan mo ang isang bagay. Ano? Gusto mong magpakitang giliw sa harap ni Muxiao? Hindi pwede, hindi talaga. Ang pagpapanggap na nobyo mo, mahirap na nga eh. Ang ganitong klase ng pag-arte di ko kaya. Sino bang gustong makipag-asaran sa'yo? Gusto ko totoong relasyon. Ano? Wag na nga. Di ko kaya tong trabahong to. Hanap ka na lang ng iba. Doble sahod. Mahal. Gutom ka na ba? Pagod? O nilalamig? Ang putla-putla mo na. Pagod na pagod ka sa trabaho. Nasasaktan ako. Basta kasama kita, sulit lahat. Hala ka. Lagi mo kong inaasar. Alis na tayo. Jingyi, naalala ko. Mahilig ka talaga dito. Ako mismo ang nagluto. Tikman mo at sabihin mo ang masasabi. Anning. Pumayat ka sa pag-aalaga sa akin. Kumain ka pa. Lolo, Lola, dahil nandito na tayong lahat, may gusto akong pag-usapan. Gusto kong makipagkasundo kay Annie. Hindi, Lola. Hindi kami magkakasal. Ngunit siya lang ang pakakasalan ko. Bigyan niyo po kami ng inyong basbas. Ngunit ang babaeng ito. Yamang pareho naman kayong payad. Hindi namin kayo pipigilan. Salamat po, Lola. Aning, sa wakas magkakasama na tayo. Tulungan mo akong nakawin ang plano ng bagong produkto ng kumpanyang Xiao. At titiyakin ko, mamamanhik si Xiao Jingyi na pakasalan ka. Xiao Jingyi, pinilit mo akong kumilos. Paano mo na lamang magnanakaw siya ng mga file? Hindi ko alam. Ngunit kilala ko ang ugali niya. Hindi siya kumikilos ng walang pakinabang. Matapos ko siyang hiyain, ayaw pa rin niyang umalis. Tiyak may iba siyang balak. Ano ang makukuha niya rito? Hindi para sa kanya, kundi para sa mga Han. Sa palagay mo ay konektado siya sa kanila. Paano mo nalaman? Nakikipagtalik si Muxiao Xiao kay Han Tianyu. Ano? May relasyon si Xiao Xiao kay Tianyu. Perpekto. Sa ebidensyang ito, siguradong mapabagsak natin ang batang lobong iyon. Tay,
Nakipag-ugnayan na ako sa maraming kumpanya at binigyan ko siya ng peking dokumento. Kahit si Xiao Jingyi ay may siyam na buhay, hindi na siya makakabangon dito. Mabuting anak. Kung gayon, Bukas sasalakayin natin ang Xiao Corporation. At kunin ang nararapat sa atin. Ginang, nahanap na namin ang hinahanap ninyo. 3 taon na nirahan sa ibang bansa si Mu Xiaoxiao. Sa panahong iyon, iniligtas niya si Suping na naghimatay sa kalye. Kaya niya ito inampon ni Suping. si Suping ba? Ang babaeng tumulong kay Muxiao sa ospital. Noong kabataan niya, si Suping ay may asawang maagang namat. Nagkaroon sila ng anak na babae. Ngunit nawala ang bata. Ano? Nawalan siya ng anak na babae. Ilang taon na sana siya ngayon? Mga 24 o 25 anyos na sana ngayon. Kasing edad ni Annie. Ang jade pendant na iyon ay kay Suping. E di siya ang tunay na ina ni Annie. Makipag-ugnayan ka agad kay Suping. Humiling ng agarang pulo. Ano? Ginang, nagkagulo ang korporasyon. Kailan lalabas si Xiao Jingyi? Ilabas niyo siya rito. Tama, mangyaring manatiling kalmado. Papunta na si Ji Xiao. 2 oras na kaming naghihintay. Takot si Xiao na harapin tayo. Tama, kung hindi niya maayos ang kaguluhang ito, dapat siyang magbitiw kasama ng kanyang mga shares. Sang-ayon, sigurado ako siya ang nagbunyag ng bagong produkto mismo. Inilagay namin ang aming buong ipon sa proyektong ito. Dapat niyang ipaliwanag, o may masamang mangyayari. Seryoso kami, lumabas ka at harapin mo kami. Bilasin mo. Huwag kayong magulo, mangyaring maghintay. Malapit na si Ji Xiao. Nagbabalak ba kayong maghimagsik? Siley, ikaw na naman ba ang may pakana nito? Naku, tatay. Huwag niyo akong pagbintangan, kahit hindi ako anak niyong palagi ko kayong inalagaan. Kasalanan nito ng inyong apong lalaki. Nandito ako para tulungan kayo. Tama siya, Lolo. Hindi niyo alam kung gaano kalala ang mga chismis. Sinasabi nilang isinumpa ang angkan ng Xiao na pumatay sa sariling magulang, at ngayon ang mga shareholder at empleyado ay naghihirap din. Lolo, hindi ba ninyo naisip na kayo'y napakatigas ng ulo? Ipasa mo na ang grupo, di na magkakaproblema ang tatay ko. Huli na para aminin ang pagkakamali. Tigilan ang pagsamba kay Xiao Jingyi. Ilipat mo na ang group. At bibigyan ka namin ng karagdagang bayad para sa pamilya. Kayong ang kapal ninyo. Gurang na Xiao. Hanli, noong panahon, tinanggap ka ni Xiao dahil kasamahan niya ang ama mo. Binigyan ka niya ng tahanan. Sa mga taon, mabuti ang trato niya sa'yo. Paano mo siya ipagkanulo? May utang siya sa akin. Alam ng lahat na sinagip siya ng tatay ko. Kung wala ang tatay ko, wala siyang katuturan. Ang yaman ng angkan Xiao dapat mapunta sa mga Xiao. Nagkamali ako. Lagi kitang inaasar. Sa iyong pagdaramdam. Pinauwi kita. Nangyari ang aksidente. Nawala ang memorya mo. Nasayang ang mga dekada. Kasalanan ko ang lahat. Tumigil ka sa pagpapaliban. Lalong lalala ang sitwasyon. Ipasa mo na ang group at magretiro ng tahimik. Sa kalagayang ito, hindi mo maaayos to. Sino nagsabing di kaya ng angkan Xiao? Sinong nagsabing hindi kaya ng pamilya Xiao ito? Jingyi, ayos ka lang ba? Nang mabalitaan ko ito, agad akong dumiretso rito kaninang umaga. Huwag kang mag-alala, pumayag na si nanay. Kung babalik ka sa akin, sasagutin niya ang bahagi ng lugi ng grupo. Xiao Jingyi, nagpakita ka rin. Tungkol sa pagkalis ng bagong produkto, may utang ka sa amin ng paliwanag. Tama. Jingyi, alam kong hindi mo sinasadya, okay lang. Basta nandito si nanay. Kahit mawala lahat, makakabawi tayo. Sinong nagsabing nalas ang disenyo? Eh hindi ba yun ang nangyari? Xiao Jingyi, ano pang pagmamatigas mo? Ang disenyo ng bagong produkto, kumakalat na sa lahat. Sigurado ka bang tunay na disenyo yan?
Anong ibig mong sabihin? Director, Hantian yo. Niloloko mo ba ako? Walang kwentang disenyo yun. Lokohin mo ako ng pekeng plano? Magbabayad ka nito? Director Zhao. Director Zhao. Anong nangyayari? Dahil ang tunay na disenyo ay hindi kailanman nalas. Naloko kayong lahat. Ano? Han, inakusahan mo si Jingyi ng pagkales. At dinala kami rito. Anong paano mo? Exact. Isang hindi pagkakaunawaan. Pare-parehong maling akala, naloko rin kami. Talaga ba? Hindi pagkakaunawaan. Ipaliwanag mo nga ito. Hindi ba yon ang babae? Hindi ba siya yon? Siya pala ang nagnakaw ng mga dokumento. Xiao Xiao. Ikaw pala ang nasa likod nito. Miss Mew. Ikaw pala ang nagbunyag ng sekreto ng kumpanya. Ikaw talaga. Anong ginawa ng mga ksiyaw sa'yo, at idadahilan mo pa kami ng ganito? Nanay, makinig ka muna. Si Han Tianyu ang may pakana. Pinilit niya ako. Muksiyaw-ksiyaw. Sabi niya kapag hindi ako sumunod, hindi na raw ako pakakasalan ng sino mang siyaw. Jingyi, ginawa ko to dahil mahal na mahal kita. Kaya nga. Talaga ba? Ginawa mo to dahil mahal mo ako, o takot ka kay Han Tianyu, na ilalabas niya ang nakaraan niya, ilalantad lahat? Paano mo nalaman? Alam ko na ito mula pa 3 taon. Nang kayong dalawa ay nagpaplano sa kwarto, alam ko na ang lahat. Kaya pala ang lamig mo sakit. Kaya pala nung sinabi kong may sakit ako, wala kang pakialam. Ginagago mo pala ako. Xiao Jingyi, paano ka naging ganito kabaliwala? Mo Xiao Xiao, wala ka bang hiya? Ikaw ang unang mandaraya. Ikaw ang unang umalis. Tapos si Jingyi pa ang sasabihang walang puso. Wala ka nung kailangan kanya. Ngayong maayos na ang lahat, bigla ka na lang babalik. Matigas ang mukha mo. Tumahimik ka. Sino ka ba para makialam? Ang meron sa amin ni Jingyi, wala kang pakialam. Dahil siya ang pinakamamahal kong babae. Hindi siya katulad mo. Isinakripisyo ang pag-ibig para sa sariling kapakanan. Hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang damdamin. Sa kabilang banda, siya ay matapat at may mabuting puso. Tunay na dalisay, siya ang tala ng kapalaran ko. Ikaw ay isang sakunang aking nalagpasan. Hindi ako makapaniwala, Xia. Ikaw pala. Lahat ito ay dahil sa iyo. Hayasu. Sua! Lola, Lola. Lola. Sua, ayos ka lang ba? Ayos ka po ba, Lola? Sa palagay mo ba ay alam na ng matandang babae na tayo ang pumatay kay Xiao Sheng? Huminahon ka. Kahit na tayo ay paghinalaan niya, wala siyang ebidensya. Lalong mapapabilis lang ang kanyang kamatayan. Tama. Mawawasak ang angkan ng mga Xiao. Ang kanilang yaman ay mapapasa atin na. Sino ang nasa labas? Titingnan ko. Naalala ko na. Bumalik sa isip ko ang lahat. Sila pala. Sila nga, pinatay nila ang anak ko at manugang. Ano? Maliwanag ang alaala ko. Noong mga nakaraang taon, narinig ko ang plano nila noon. Sinubukan nila akong sagasaan. Buti na lang at nakaligtas, nakawala sa kamatayan. Dahil lang kay Annie. Ako'y nabuhay hanggang ngayon. Kayo pala ang sumagasa sa kanya. Kay lupit ninyo, Lolo. May bagong ebidensya ang pulisya. Ang pumatay sa akin sa bundok. Konektado sa kanila. Ibig sabihin, ang lahat ng sumpang iyon, walang kwentang saklang langit. Gawa pala nila ang lahat. Ang bait ni Ji Xiao sa kanya. Bakit siya traidor? Patay pa. Si Raulo talaga.
Meron din tayong ugnayan sa mga Han. Tawagan nyo para bawiing puhunan. Oo nga, ako rin, dapat makipaghiwalay, agad sa ganitong tao. Baka mamatay tayong mangmang. Hindi ako pumatay. Nilalagay ninyo ako. Xiao Heng, inialay ng ama ko ang buhay para sa'yo. Dapat akin ang lahat ng meron ka. Ibinabalik ko lang ang akin. Wala akong kasalanan. Sino nagsabing namatay siya para sa akin? Pagkatapos ng serbisyo, hindi siya makahanap ng trabaho. Kaya pinasok ko siya sa kumpanya. Noong biyahe sa Timog, naranasan namin ang malaking baha. Namatay siyang nagligtas ng bata. Kasing edad mo, tinangay siya ng agos. Impossible. Pero sabi nila, sila, ang mga palamunin mong kamag-anak, ginamit ka nila para kumita. Puro kasinungalingan ang pangyayaring ito. Nakita ng kasama ko sa biyahe. Tanungin mo sila kung ayaw mong maniwala. Paano nangyari ito? Noong araw, ako ang nagkukop sa'yo, dahil sa paggalang sa ating pagsasamahan noong digmaan. Ngunit ang aking maling pagmamahal, ay nakasakit sa sarili kong pamilya. Kung mababalik ko lang ang oras, hindi kita pagtitinginan kahit minsan. Guardia. Aning, pigilan mo siya ngayon din. Siya ay... Lola, Sa'yo. Doktor, kumusta ang lola ko? Huwag mag-alala, may mild concussion siya. Subalit, ang namuong dugo sa utak niya, ay natunaw na pagkatapos ng ilang taon, kaya kailangan niya ng oras para magising. Siguraduhin komportable siya. Lolo, nagpapagaling ka pa rin. Umuwi ka na at magpahinga. Kami ni Aning ang bahala dito. Kaya na namin ito. tama siya, Lolo. Ayaw ni Lola na lumala ang kalagayan mo dahil sa kanya. Siguro. Siu. Babalik ako bukas. Xiao Yang. Umalis na tayo. Ang mga masasakit kong salita kanina, mga pahayag ko sa Huwag mo sanang damdamin. hindi. Dapat mong damdamin. Dahil bawat salita ay galing sa puso ko. Aning. Pwede bang maging totoong girlfriend kita? Pero wala akong pera. At hindi naman maganda. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Maganda ka. At sa buong mundo, tayo lang ang para sa isa't isa. Pero, sobrang lakas ko pa nga. Mas lalo kitang minamahal dahil dyan. Ang pagkakaroon ng malakas na girlfriend ay pribilehiyo ko lang. May iba ka pang problema. So yes na ito. MMHMM. Ang saya-saya naman. Aning, ipapangako ko na palagi kitang pahalagahan. Kailangang palitan ang benda sa kama 117. Kukuha muna ako ng pagkain. Huwag kang lalapit. Shaw. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ibaba mo yan. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang lalapit. Bumalik ako para bawiin si Jingy. Ngayon ayaw na niya sa akin. Ano pa ang dahilan kong mabuhay? Shaw, ibaba mo na ang kutsilyo. At gagawin ko lahat ng gusto. Seryoso ako. Lahat ng iyon. Kung ganoon, dalhin mo na ako sa ospital ngayon. Sige. Bakit nandito ka? Ikaw siguro si Sia Anne.
Heto ang $5 milyon. Kunin mo ang pera. Umalis ka na sa pamilyang Xiao. Napaka-predictable naman. Bakit kita pakikinggan? Iwanan mo si Jingyi. O sisiraan kita. Kayong dalawa. Huwag kayong lalapit. Nagbabala ako. Siya Aneng. Alam kong malakas ka. Kaya umupa ako ng pinakamagagaling na bodyguard. Kahit gaano ka kalakas, hindi mo sila kayang talunit. Xiao. Iniwan ako ni Jingyi dahil sa mukha niya. Kaya unahin kong sirain ang mukha niya. Huwag. Anak mo siya. Ang Jade Pendant. Tingnan mo ang Jade Pendant ni Annie. Sandali. Totoo ito. Ikaw talaga ang aking nono. Bitawan mo siya. Pakawalan mo na. Nanay, nahanap kita sa wakas. Paumanhit, hindi ko napagtantong ikaw pala. Impossible. Paano siya naging anak mo? Hindi ito totoo. Patunay ang hapon na Jade. Tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo. Ipapadala kita sa ibang bansa. Lola, dinala ko si Xiaoqing para makita ka. Anong ginagawa mo? Babaeng multo. Siya ang mapaghiganting espiritu. Huwag mo akong itulak, tigilan mo ang pagtulak sa akin. Kuya, masyadong mataas ang hagdan. Masakit. Ikaw ang nagtulak kay Xiaoqing pababa. Ako ang nagtulak. Lagi niya akong kinokontra. Hinadlangan ako sa pamilya. Bata pa si Xiaoqing noon. Paano ka naging ganito kalupit? Lahat ng lalaban sa akin. Magdurusang lahat. Bakit siya ang may karapatan? Nakunin ng walang hirap, ang lahat sa akin. Ikaw ang unang nagtaksil. Niloko ako ng tadhana. Kung hindi ko makakamit, hindi mo rin makukuha. Huwag. Xiao. Mukha ko. Lolo, Lola, Xiaoqing, wag mo na kaming ihatid. Lolo, kakakalayo lang ng sugat mo sa binti, huwag kang tatagal sa pagtayo. At si Xiaoqing, kakakagaling mo lang din, iwasan mong ma-stress ulit. Aning, huwag kang mag-alala. Ang binti ko hilom na matagal na. Mas masigla na ako ngayon. Kahit konting lakad pa, ayos lang sa akin. Jingyi, alagaan mong mabuti si Aning sa biyahe. Diretso lang ang bunganga ni Annie. Bantayan mo siya palagi. Kuya, ate, huwag niyo akong kalimutan. Sige Lolo, Lola, Xiaoqing. Nagbabakasyon lang kami. Hindi naman kami maglalakbay sa kanluran. Babalik kami pagkalipas ng ilang buwan. CJ, di na kami mamaritso. Aalis na kami. Ingat. Kayo sa biyahe. Magsaya kayo.